Hello mga kaakya, subukan nyo itong lasang Jabi. So ayan yung ating chicken at ang ating gravy sauce. Ito lang yung procedure. So syempre nagpainit lang tayo ng ating fry pan and then magtutunaw tayo ng butter. So ayan, 2 tablespoon yung nilagay kong butter. Conforme sa dami ng inyong gagawin na gravy. So ayan, naglagay din ako ng flour. So 2 tablespoon din yung ating nilagay dyan na flour. So, halu-haluin natin. So, kapag ganito na yung ating ginagawa na butter and flour, ay maglalagay tayo ng tubig. So, mag-ready kayo ng 1.5 baso. So, ako kasi tansya-tansya lang. So, pagkatapos niyan ay para mas malasa yung ating gravy ay maglalagay ako dito ng laurel. So, ayan yung secret ingredients natin, laurel. So, pagkatapos nito ay ayan, tunawin nating maigi yung flour and then yung butter and water. Pagkatapos netong matunaw ay halagyan natin ito ng iba't ibang sangkap. So, halo-halo lang hanggang sa mapagod yung ating mga braso. Joke. So, pagkatapos naglagay ako ng konting tubig kasi masyadong malapot. And then, after that ay naglagay na natin yung ating beef nor cube. So, beef ang nilagay natin. So, ayan. Isa lang nilagay natin. And then, tutunawin natin siya dyan. Hanggang sa matunaw ang iyong puso. Joke. And then, ayan, kumulay na at ang ganda na ng ating kulay. So, sa pagkakataong ito ay kailangan na natin maglagay ng mga sangkap na pampasarap lalo dito sa ating gravy. So, heto na yung ating onion powder. So, ayan yung onion. At ang garlic powder, hindi pwedeng mawala. And then, soy sauce. Naglagay ako ng toyo dyan, konti. At paminta. So, ayan, haluin natin yan. At napakasarap nito, promise. Baka hindi na kayo kumain ng gravy. So, ayan. At heto na nga. At favorite to ng anak ko. Kaya pinagsanayan ko talaga ang masarap na gravy. So, pagkatapos niya, nagdagdag ako ng konting toyo. Siyempre, mas gusto ko mas dark yung kulay. At nagdagdag pa ako ng paminta kasi mas nagustuhan ko ay medyo may kagat ng paminta. And then, tapos na ang ating niluluto. Kaya tinikman ko at okay na okay na ang lasa. Kaya ready to serve na to. At syempre, bago tayo mag-serve, ay kailangan muna nating lutuin yung ating manok. So, heto na yung ginawa ko. So, mayroon tayong chicken. So, ayan, may mga malalaman. Breast chicken ang gamit ko. Hindi pala yung breast. Ito pala ay mga hita na walang buto. And then, syempre, pakpak. At naglagay ako ng onion powder, garlic powder ulit. So, syempre, ayan, maglalagay din tayo ng salt and pepper. So, ayan, at nagkay tayo ng toyo ulit. Konti lang din na toyo. At kung conforme sa inyong panlasa, kung gusto nyong dagdagan at malasang malasa, ay dagdagan nyo pa ng kaunti. So, ayan, hinalo-halo natin. Dapat malinis yung ating mga kamay dito. And then, ayan, maganda na yung kulay. At kung gusto nyong dagdagan, nasa inyo. At nakalimutan ko yung paprika. So, we need paprika dito kasi pampaganda siya ng kulay at saka pampadagdag din ng langsa. So, ayan, haluing mabuti and then set aside. Set aside muna natin yan para lumasa yung ating chicken. And then, gagawa tayo ng, ayan, butter. So, ayan yung ating egg. Unang itlog at pangalawang itlog. Ayan. So, 2 egg yung aking binati-bati dyan. Mga bati-bati dyan. So, ayan, babatihin natin maigi yung ating itlog. And then, naglagay din tayo ng flour. So, sa akin kasi tansya-tansya lang din. So, 2 tablespoon lang yung nilagay ko din na flour dyan or harina sa Tagalog. And then, kapag nahalo nyo ng maigi, ay magdagdag din tayo ng konting paminta at tubig. So, ayan, yung ating butter na gagamitin. So, ayan, nakulangan pa ako sa tubig. So, dinagdagan ko pa yan ng tubig. So, ganyan lang. Napakadali nito at promise, napakasarap ng lasa nito. At magugustuhan to lalo ng inyong mga anak. So, ayan lang yung ating butter at ready na siya. And then, dun tayo sa ating dry ingredients. So, meron ulit tayong flour. So, kailangan natin ng maraming harina. So, ayan yung ating harina, flour. So, syempre, pag may harina, meron din tayong cornstarch. So, dito ay ang gagawin natin ay tansya-tansya lang. So, ayan yung onion powder and then syempre yung garlic powder na magpapasarap. So,
So, kailangan din natin maglagay ng pepper kung gusto nyo may salt. Ayan yung salt and pepper. And then yung paprika, wag niyong kalimutan ang paprika kasi ito ang pampaganda ng kulay. And then nagdagdag ako ng pepper. So after nyan, halo-halo. Ayan lang yung papalasa sa ating balat na bubuyoy. So ayan yung ating magiging pabalat doon sa ating chicken na malutong. So at pagkatapos na nating nagawa, syempre magluluto na tayo. So, heto yung ating itinabi na chicken. At heto, nilagay natin sa unang butter and then lalagay natin sa dry ingredients. So, ayan na yung ating malasang-malasang manok. And then, ito yung malamang bahagi. So, syempre, mahilig ako sa pakpak. Syempre, kailangan meron tayong pakpak ng manok. So, ito yung ating. So, yung pakpak nga pala, tinusok-tusok ko siya kasi para yung hanggang loob is lumasa yung laman. Yung nasa panlasa doon sa laman. So, ayan, nabubulol na tayo. Tapos, ayan yung pinaka-legs ng manok. Conforme kung anong gusto nyong klaseng part ng manok is kahit ano, okay lang yan. So, syempre, naka-ready na yung mantika at ready to fry na tayo dito. So, ayan yung ating tatlong inunang plase. Ayan. So, ayan, napakasarap nito, promise. So, magluluto ako ulit. At heto na nga, pagkatapos niyan ay iluto nyo lang siya ng tag 3 minutes, 3 minutes. Kasi malambot yung karne dito, conforme sa karne na gagamitin nyo. Kasi dito sa Japan, ang binili natin is Japan product. So, mas malambot yung mga manok nila dito. So, ayan, 5 minutes, okay na siguro. And, ayan na. Pagkatapos nito ay ibabaling-baling natin. So, ang ganda na nung balat. So, pagkatapos nito ay, ayan, malapit na siyang maluto, ay mag-ready na kayo ng tuluan ng mantika para hindi maraming mantika talagang yung pinag-aralan ko yung lasa nito kasi favorite nga nung aking bunso yung pagkain na ganito. So, every time na uwi kami na Pilipinas, so, sarap na sarap siya talaga dito. At bago kami umuwi, ay gusto niya nga kumain. Kaya lang, hindi kami pwede magdala sa eroplano. So, ayan, nag-try tayo magluto. At sa tingin ko, ay luto na ang ating chicken. Napadami ang kwento. So, ayan na at ating hahanguin. So, ayan, pagkatapos nating mahango nito, ay syempre, ilagay natin sa isang lalagyan. And then, ayan, patuluin natin sa cloth or sa paper cloth. At pagkatapos ay, ayan, inulit ko lang. So, kayang-kaya nyo itong gawin sa bahay at masarap ito sa mga panghandaan and then masarap din itong papakin. Lalo kung may spaghetti or rice. So, ayan, nakaluto na nga tayo at pagkatapos, syempre, i-ready na natin yung ating mga naluto na gravy and chicken. So, heto na nga at nag-umpisa ng kainin. So, napakalambot ng laman at ang sarap ng lasa. Thank you for watching at sana ay nagustuhan nyo ang ating video at nandyan po ang ating mga ingredients sa video. Thank you!